Patuloy ang kampanya ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023 sa ikalawang araw ng pag-iikot ng incumbent chairman at muling tumatakbo pagkakapitan ng Palatio na si Bobot Guevara na iparamdam sa kanya ng mga Palatiwenyo na tanggap pa din umano siya ng mga ito. Kumpleto ang mga kagawad ng grupo na kasama sa pangangampanya. Nagsimulang maging kapitan noong 2002 at ayon sa kanya, madami siyang nagawang proyekto sa kanilang barangay. Ang ilan sa kanyang mga naging signature project ay ibinahagi din. Tiniyak niya na hindi mabibigo ang mga Palatiwenyo kung iluluklok siyang muli bilang kapitan ng Palatio. Noong 2002 po, nagsimula akong kapitan at natapos ang termino ko noong 2013. At muling bumalik noong 2018 at ngayon po tatakbo na naman pong muli. Marami po tayong mga proyekto na ipinatupad nitong mga nakaraang administrasyon. Lalo-lalo na po yung digitalization. Napakahalaga po ng digitalization lalo't sa panahon ngayon na kung saan po halos lahat po ng mamamayan ay mayroong cellphone. So sa Barangay Palatio nagkaroon tayo ng mga Wi-Fi station. Ganon din po yung pagbabago sa ating barangay clearance. Kung mapapansin po ng ating mga kabarangay, pag nagpunta sila sa Barangay Palatio, kukuha ng barangay clearance, kung marunong ka mag-computer, ikaw na po ang gagawa ng sarili mong barangay clearance. Self-service po. Kung hindi ka naman po marunong, siyempre hindi naman lahat millennial, aasisa naman po ng staff po natin. Ngayon, sa second time na pagkuha niya, meron sarili siya QR code. Yung QR code na po na yun, hindi na po siya ulit pipila ron. Gagamit na po tayo ng scanner para po sa kanyang barangay clearance. Yan po ay isa lamang sa proyekto na ginagawa po natin sa Barangay Palatio. Yung unang araw, yun yung maulan. So, siyempre, kailangan petiks-petiks lang yung kampanya natin. Pag umulan, tigil. Pag tumila, arya na naman. Pero ngayon naman, sumobra naman ang init. Pero nakikita po namin, tanggap pa rin po ng tao yung Kap Bobot Guevara kasama yung team po natin. Napatunayan po natin during Ondoy, ako po ang kapitan ng Ondoy, na devastated po ang City of Pasig. Kasama po ang Barangay Palatio dyan sa tinamaan ng tinatawag nating baha sa lungsod ng Pasig. Diyan po ay pinakita natin kung paano po tayo mag-response pagdating po sa disaster. Pero noong 2020 po, may panibago na naman pong disaster na dumating po sa ating bansa. Ito naman po yung pandemya. Dito po sa pandemya, pinatunayan din po ng ating pamunuan ang tinatawag natin kung paano natin nag-response doon sa mga tawag ng mga tao. Text or kaya tawag or phone call or cellphone. Ginawa po natin ang paraan para malaman po natin ligtas ang mamamayan. Kami po ang kauna-una nagkaroon ng telemedicine. Sa pakikipag-ugnayan po namin sa Rizal Medical Center, Barangay Palatio po ang nagtayuan ng telemedicine kung saan po ang mga pasyente ay tatawag sa barangay o sa ospital para makausap po ang doktor. Kami rin po ang barangay na kauna-una nagkaroon ng Wi-Fi station na kung saan po para po sa mga estudyante natin na walang load, po pwede po silang pumunta ron, mag-download sila o magkaroon po sila ng tinatawag nating online class. Kami rin po ang kauna-unahan pagbigay ng ayuda, yung tinatawag natin food pack. Dineklara po ni Pangulong Duterte noong March 16 ang lockdown. Pero ang Barangay Palatio po, March 17 at saka March 18 po, nagbigay na po kami ng ayuda. Diyan po pinakikita po natin na dapat po mabilisan ng aksyon. Hindi po yung mag-aasa po tayo sa ibang agency, may budget po ang barangay, ginamit po namin ang budget ng barangay para po sa kaligtasan ng ating mamamayan. Iboboto ko si Kap Bobot Guevara kasi subok na. Iboboto ko si Kap Bobot Guevara kasi tinatawag nating quick response pagdating sa tinatawag natin disaster. Iboboto ko si Kap Bobot Guevara kasi may talento. Iboboto ko si Kap Bobot Guevara kasi may matatag na pamilya. Iboboto ko si Bobot Guevara kasi may takot sa Diyos. Yan po ang mga panuntunan. Bakit natin iboboto ang isang kandidato? Sa mga kabarangay kong taga Palatio, umasa po kayo. Hindi po kayo bibiguin ni Kap Bobot Guevara sa pagluklok nyo muli bilang isang kapitan dito sa Barangay Palatio. Asahan nyo po
na yung mga ginagawa po namin, yan po ay dodoblehin pa po namin. Kung nakita nyo po ang digitalized computerization, gumagamit tayo ng makabagong teknolohiya. Sa susunod po, asahan nyo po, cellphone nyo na po lang po, pwede na po kayo kumuha ng barangay clearance sa pamamagitan po ng Google Form. So, yan po, sinasabi ko po sa inyo na mauna naman po ang Barangay Palatiw. At isa pa po, itinaas po natin ang antas po ng paglilingkod sa Barangay Palatiw. Taon-taon po, nagkakaroon po ng awards ang Barangay Palatiw kung nagkakaroon po ng paligsahan po sa lungsod ng Pasig. Noong 2022 po, 4 na tropeyo po ang tinanggap ng Barangay Palatiw. Best in Solid Waste Management, Best in Cleanup Drive, Best in Cleanest Barangay, at saka po yung champion din po tayo doon sa Christmas Decor. Noong nakaraan naman po 2023 sa Pride March, champion din po ang Barangay Palatiw. Doon naman po sa volleyball, men's division, champion po ang Barangay Palatiw. Umasa po kayo, yung paglilingkod na po yan ay hindi basta-basta. Ito po ay sinasamahan ng talino at puso para mapaglingkuran po natin ang Barangay Palatiw. Ang mga kagawad, bagamat kaisa sa layo ng kapitan, ay may kanya-kanya ding programa na tinitingnang gawin para sa nasabing barangay. 4 sa kanila ay incumbent kagawad. Ang incumbent po dito sa Barangay Palatiw, no? Nagsimula po ako bilang SK kagawad po ng ating barangay at pagkatapos po ng aking pagiging SK, ako po ay tumakbo bilang kagawad naman po ng Barangay Palatiw at ako po ay naka-4 na termino at pinagmamalaki ko sa loob ng 4 na termino na yan, ako po ay laging number 1 dito po sa Barangay Palatiw. Patunay lamang po na ang inyong lingkod po ay may ginagawa po sa ating barangay, no? At sa panahon ng pandemic, ang grupo po ng aming Kapitan Bobot Guevara ay makikita nyo po sa lahat po ng sulok ng Barangay Palatiw, namimigay po ng tulong, nagsiservisyo, nagbibigay po ng ayuda sa ating mamamayan. Patungkol po sa COVID-19, ang barangay po natin ay hindi po nagpabaya. Alam po yan ng bawat Palatiwenyo. Kaya muli po ngayon pong darating na halalan, kami po muli ay lumalapit sa ating barangay. No, taas noo po kaming magsasalita sa inyo na kahit kailan po ang grupo po namin ay hindi po nagpabaya sa ating barangay. At patungkol po sa kalusugan, iyan po ang susunod nating hawakan. Nakapokus po tayo at ang Barangay Palatiw sa pagbibigay po ng karagdagang gamot po sa senior citizen, mga gamot po ng mga maintenance po ng ating matatanda. Yan po ang bibigyan po ng prioridad ng ating health po pagdating sa kalusugan. At ang magbababa po kami ng mga seminars and training po, no, sa basic life support po sa ating mga HOA na kung saan doon pa lang po sa lugar nila, sa HOA po nila kapag meron pong nangailangan in case of emergency po, ay mabibigyan po agad ng agarang aksyon ng ating HOA at tutugunan naman po yan at laging nakaalalay po ang ating Barangay Palatiw. Kaya andito po muli ang grupo ng ating Kapitan Bobot at ang inyong lingkod Kagawad Cheche Tatko po na kumakatok muli sa inyong puso na muli kaming tangkilikin ang aming grupo. Kaya muli po Kagawad Cheche Tatko po ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Basta Tatko po, ayos magserbisyo. Salamat po. Ang hawak ko pong chairmanship ngayon is health. Ako po ang ginagawa ko po itong nakaraan na termino ko. Alam nyo naman ang kagawadori nyo ay maraming pagkain. Tumutulong po ako sa senior citizen, lalo-lalo na nung araw ng validation, 3 buwan po akong nagpakain sa mga tao. At the same time po, nagkakaroon po ako ng project. Pag po araw ng puso, ginagawa ko po, gagamutin ko ang puso nyo. Ang ginagawa ko po ay nagkakaroon ako ng ECG po. Nagkakaroon din po ako ng X-ray. Marami po akong ginawang proyekto bilang chairmanship po ng health. Ngayon naman po, kung papalarin po tayo ngayon, gusto ko pong hawakan is livelihood. Ang livelihood po, iaano ko po ang aking hanap buhay ng Doris Catering. Ang gagawin ko po rito ay maghahanap po ako dito sa Palatiw na pwedeng magkaroon ng trabaho katulad po ng waiters. Marami pong kailangan na waiters ng Doris Catering bilang kagawad po natin. Tumutulong po sa ibang lugar. Why not po dito sa Palatiw? Tulungan ko po ang mga kabataan dito para magkatrabaho. Tapos po, ang kagawadori natin ay napakarami pong ginagawang mga iba't ibang klaseng dessert po.
Ang gagawin po ni Kagawad Dory, mag-aagila po siya ng mga kailangan maghanap buhay dito. Gagawin ko po, ako po ang mamumuhunan. And then, kumbaga, ibebenta po ng Dory's Catering, gagawin po ng Dory's Catering is siya na po mamumuhunan, siya pa ang bibili, siya pa po kukuha ng iba't ibang klaseng i-combine ko po sa Dory's Catering. Ngayon, kasalukuyang ikatlong termino ng aking paglilingkod bilang agawad sa ating barangay. Ang chairmanship po na nailaan sa atin ng ating Kapitang Bobot Guevara ay ang Gender and Development and ang culture po. Siyempre po, sa loob ng dalawang aking term, ang Kagawad R.R. Silva po nagtrabaho, hindi lang ho bilang isang agawad, siyempre gumanap po tayo sa ating tungkulin bilang chairman ng Gender and Development at chairman ng Cultural sa ating barangay. Lingid po sa ating mga kabarangay, ang Gender and Development po ay nagkamit ng maraming award, hindi lang po sa LGU, sa ating Pasig City, kundi po pati po sa ibang larangan ng kompetisyon. At syempre, bilang chairman dito ng ating cultural, nagkamit din po ng mga papremyo tulad ho ng nakaraang LGBT parade ng ginawa ho ng ating LGU na kung saan tayo po ang nag-champion. At syempre ho, ang Kagawad R.R. Silva po, hindi ho nagpabaya kahit anong oras ho. Hindi ho naging hangad ang kanyang edad sa paglilingkod dahil napatunayan po ni Kagawad R.R. Silva na ang binigay na serbisyo sa Barangay Palatio ay walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon at hindi ho nagkukubli kung saan. Ang Kagawad R.R. Silva po kahit anong oras ho ay maaasahan ho bilang isang barangay kagawad po. Tumatakbo po bilang pangalawang termino po sa grupo po ng ating Kapitan Bobot Guevara at ang hawak ko pong committee ay ang Peace and Order. At kasama na rin po dyan ang BADAC. Ang Peace and Order po naman sa aming barangay, iilan lang naman po ang mga problema. Unang-una po ang mga rambulan ng mga bata, away mag-asawa at mga video okay na maingay. Pero po iyan ay ginampanan po ng inyong lingkod. Kung ako po ipapalarin itong sa susunod na halalan, gusto ko pong ituloy kung ano po yung naumpisahan ko ng 2012, kung ano po ang committee ang hinawakan ko tulad po ng Peace and Order, gusto ko pong palawakin pa po ang magagawa ko sa Peace and Order, lalong-lalo na po sa BADAC o ang Barangay Anti-Drug Abuse Council na hinahawakan ko po ngayon. Sana po sa ating mga taga-Palatio, bumoto po tayo ng tamang-tama para po sa ikagaganda po ng Barangay Palatio. Ang aking puso po ay nag-uumapaw sa kagalakan dahil pinagkatiwalaan po ang inyong lingkod, mapabilang sa kanyang hanay. Kaya naman po kung papalarin, ang inyo pong lingkod ay hahawak ng komite ng edukasyon. Lingid po sa inyong kaalaman, ako po ay isang guro at natutuwa po akong sabihin sa inyo sa loob ng 21 taon ay nanilbihan bilang isang preschool teacher at nais ko pong ipagpatuloy ito kung papalarin po. Sana ipagkalooban niyo po ako ng pagkakataon na maibigay ang aking galing at aking talino sa aking mga kapwa kababayan dito sa Palatio. Ang ating Kagawad Al Cruz po ay tapos na po ang termino, ngunit ako po ay nandito para muling ituloy ang kanyang mga nasimulan na proyekto dito sa ating Barangay Palatio. So ako po ang representante ng Barangay Palatio patungkol sa mga kababaihan para isulong po ang karapatan ng mga kababaihan at ma-empowered po ang mga kababaihan ng Barangay Palatio. Siyempre, maibigay din ang mga pantay-pantay na karapatan ng bawat sektor ng lipunan katulad ng LGBT, solo parent, senior citizen, PWD at sa lahat pa ng mga organisasyon dito sa Barangay Palatio. So ako po ay nandito sa inyong harapan upang muling hingin ang suportang naibigay ninyo sa aking kabiyak na si Al Cruz. So siya po ay nagtapos ng maayos at maganda dito sa ating Barangay Palatio. Sa ating mga kababayan sa Barangay Palatio, kami po ng Team Bobot Guevara, kasama syempre ang aming Kapitan Bobot, tuloy-tuloy lang po ang progreso at serbisyo mula sa aming puso
para sa mamamayan ng Barangay Palatio. Nagsimula sa hanay ng kabataan, 3 terminong naging kagawad ng Barangay Palatio, 3 consecutive, natapos ko po yan. At ngayon po, kagrupo ng ating Kapitan Bobot sa Team Bobot. At syempre, sabi nga nila, ito ay formal na binuksan yung kampanya. Ito naman po halos siguro alam na ng mga tao kung sino yung kanilang iboboto. Dahil alam ko ang pagbabasihan ng taong bayan ay yung mga nagawa, yung mga naitulong, no? Sabi nga nila, ito raw pong laban na to, dapat ang tinitignan natin dito yung kapasidad ng tao. Kung talagang yung puso niya ay nandun po sa paglilingkuran. Pagdating naman po sa committee nga hawakan, ang masasabi ko na lamang po siguro ay siguro pag tayo ay napagkatiwalaang muli ng Palatiwenyo, ay yung 100 days na simula, no, ng ating panunungkulan kung sakali ay siguro mas aalamin natin kung ano yung mga pangangailangan, kung ano yung unang makakatulong at siguro sa mga programang ibababa mo sa kanila, mas matutuwa sila dahil yun yung kanilang mga pangangailangan ng lugar. Yung mga simpleng paglilinis ng kanal, yung mga pagpapailaw, siguro yan yung mga minsan na number 1 na nagiging problema nila na kailangan natin na kung ikaw yung naka-assign doon na kagawad, tugunan mo. Diba? Kaya nga binigay sa'yo yung purok na yon o yung lugar na yon. Siyempre yun po muna yung dapat mong unahin, no? Kaya sana pagkatiwalaan pong muli ng Palatiwenyo at hindi po masasayang ang bawat botong ibibigay nyo po sa akin. Ibinahagi ng isa sa mga Palatiwenyo na iboboto nila si Kapitan Bobot dahil subok na at mabilis umaksyon. Kaya namin boboto si Bobot dahil sa mga naitulong niya dito sa Palatio. Agresibo sa pagiging kapitan. Tsaka isa pa siya sa mga kapitan natin ngayon na masipag, masinop sa tapat, pati malagi mo siyang makakasahan pagka nangangailangan yung mga kababayan sa Palatio. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.